14 na anyo sa dalagita ang inakusahan ng hindi maisip na krimen. Uy, anong pangalan niya? Carly Gregg? Carly Gregg? May baril pa ba siya, Honor? Kinuha ko na sa kanya, tumakbo siya. Tanggapan ng sheriff. Hoy, anong hoy? Lumabas ka nga. Hoy, halika dito. Hoy, nasaan ang asawa mo, pare? Nasaan ang asawa mo? Patay siya sa sahig sa kwartong yun. Nang mahuli ang binatilyang suspect, hindi siya pinatawad ng korte. Kaya, ang hurado ay maaaring mapawalang sala sa iyo o haharapin mo ang 2 kamabuhay na sentensya o maaaring hatulan ka ng korte ng hanggang 93 taon. Naiintindihan mo ba yun? Opo, Kapitan ako. Nasa iyo na ang desisyon kung itutuloy mo ang paglilitis. Opo, Kapitan ako. Paano naging sentro ng investigasyon sa isang brutal na pagpaslang ang isang matalinong estudyante? Walang nakahula nito. Anong kamay ang nakita mo sa atin? Anong kamay ang may short? Ako si Elizabeth Milner. Welcome sa Female Criminals. Brandon, Mississippi. Dito natin nakilala si Carly Madison Gregg, ang pinakabatang babaeng kriminal na itinampok natin sa edad na 14. Ipinanganak si Carly Gregg noong Abril 23, 2009 kina Ashley at Kevin Gregg. Sa kabila ng normal na buhay sa suburb, naranasan na ni Carly ang matinding pagkawala. Noong 2012, naging ate si Carly. Ayon sa ulat, si Natalie, bunsong kapatid ni Carly, ay na-diagnose ng bihirang genetic disorder matapos ipanganak. Pumanaw siya noong Setyembre 2013 sa edad na 18 buwan, kaya lalong nagkawatak-watak ang pamilya. Naghiwalay sina Ashley at Kevin, mga magulang ni Carly, ayon sa ulat, dahil sa pagkalulong ni Kevin sa droga at problema sa mental health. Ayon sa ulat, nahirapan din si Carly sa sarili niyang mental health. Bata pa lang siya na ma-diagnose ng bipolar disorder, pero nakokontrol ito sa therapy at gamot. Habang lumalaki si Carly, napakahusay niya sa paaralan at ayon sa ulat ay nilaktawan pa niya ang 3 baitang. Ngunit nagbago rin ang buhay niya sa bahay. Noong 2020 muling nag-asawa ang kanyang ina na si Ashley sa isang lalaking nagangalang Heath Smiley. Ginamit ni Ashley ang apelyido nito at naging Ashley Smiley. Pinanatili ni Carly ang apelyido ng kanyang tunay na ama, pero naging malapit siya sa amay niyang si Heath na parang naging ama niya. Habang nagbibinata si Carly, tuloy ang suporta ng ina at amain sa kanyang mental health hanggang Marso 19, 2024. Sa panahong ito, nasa ika-9 na baitan si Carly Gregg sa Rankin High School, Flowood, Mississippi, kung saan guro ng math ang kanyang ina. Sa umaga ng Marso 19, 2024 sabay na pumunta sa paaralan sina Carly at Ashley. Bahagi na ng kanilang nakasanay ang gawain na magsabay sa pagpasok at pag-uwi mula sa paaralan. Nag-away si Carly 14 at kaibigan niya sa paaralan dahil sa lihim na ayaw niyang malaman ng iba. Palihim siyang gumagamit ng marijuana na hindi alam ng magulang niya. Napansin ng mga kaibigan ni Carly na baka may mas malalim na problema, kaya nagpadala ang isa sa kanila ng anonymous email sa nanay niyang si Ashley. Hindi natin kailanman malalaman ng buo kung anong napag-usapan sa biyahe pauwi mula sa paaralan ng araw na yon, ngunit ipinapahiwatig ng security footage na ito ang tensyon. Pagpasok sa bahay, nakita sa security camera si Ashley na agad pumasok sa kwarto ni Carly sa kananang kusina. Naging kabado si Carly. Nakikita siya naglalakad-lakad pabalik-balik sa kusina. Pero pagkatapos ay inasikaso niya ang mga aso ng pamilya. Pinakawalan ng dalagita ang 2 golden retriever ng pamilya sa labas. Tumayo siya sa labas kasama ang mga aso ng 1 minuto, tapos bumalik. Sa security footage, kita naglakad si Carly pakaliwa papunta sa kwarto ng magulang niya. Ano man ang kinuha niya sa kwarto ng magulang niya, tinatago niya ito sa likod niya. Nakunan din ng home security camera ang sumunod na nangyari at nakakagulat ito. Sa video, nagwawala ang mga aso ng pamilya. Si Carly Gregg lang ang lumabas ng kwarto. Hindi na muling nakita si Ashley sa surveillance video matapos noon. Hindi tumawag si Carly sa 911. Nag-text lang siya sa kaibigan tungkol sa emergency at kumanta pa ng ilang linya. Dumating ang kaibigan sa bahay ng mga Smiley. Kasunod si Heath, stepdad ni Carly. Makalipas ang ilang minuto, nakausap nila ang 911. Saan po ang lokasyon ng emergency ninyo, sir? Mas madiin ang ginawa ko kaya palahati lamang naikot ko. Hindi ko alam ang nangyari. Patay na ang asawa ko. O may nagtangkang barilin ako. Sinubukan kang barilin ng anak mong babae? Oo,
binabaril niya ako. Nasaan siya? Ilang taon na siya? Labing apat. 14. Pare, manatili ka lang sa linya. Kalma. Ano pangalan mo? Ang pangalan niya ay Heat Smiley. Uy, anong pangalan niya? Carly Gregg. Carly Gregg. May baril pa ba siya, Honor? Kinuha ko na. Tumakbo siya. Nagmadali ang mga deputy ng Rankin County at mga emergency responders sa bahay ng mga Smiley. Medyo natagalan si Heath Smiley bago mabuksan ang pinto at sobrang hysterical siya na mabuksan ito. Tanggapan ng sheriff. Tanggapan ng sheriff. Ano siya? Lumabas ka dyan. Uy, alika rito. Uy, nasaan ang asawa mo, pare? Nasaan ang asawa mo? Patay na siya sa sahig ng kwarto. Pumasok ang unang deputy sa bahay. Wala sina Carly at ang kaibigan, ngunit nakita niya ang katawan ni Ashley Smiley. Office 9 ng sheriff. Hello. Kailangan ko si Michael dito. Si Smiley ay nabaril din. May tama siya ng bala sa balikat, pero mas nag-aalala siya sa kanyang asawang si Ashley at sa paghahanap sa kanyang anak-anakan na si Carly. Oy, anong suot ng anak mo? Oy, Kip, pwede mo ba sabihin sa akin kung anong suot ng anak mo? Kailangan kitang kausapin. Anong suot ng anak mo? Naka-jeans siya, naka-abong t-shirt. Maikli ang buhok niya, medyo kayumanggi. Kaya, maong, abong t-shirt, maikling kayumangging buhok. Tumakbo siya sa likod bahay. Hinanap ko siya. Tumalon siya, may inalog, tapos binaril ako. Tumalong siya. Hoy, sir! May baril pa ba siya? Nasa counter ko sinayra ko. Salamat! Isa pang bala, ipadala na. Binuksan ko ng silindro. Pumasok ako sa likod, tinangka niya akong barilin. Uy, kailangan ko ng guwantes. Alam ko ang nangyari. Sabi niya, tumakbo siya sa Magnolia Place. Nabaro ka ba? Maputla siya, pero 100 at 2 na siya tumago sa kanyang damit. Tinamaan niya ako mismo dyan. Magnolia Place. Nagdulog ito ng bagong pananaw. Pumunta siya sa gilid pabalik sa ulunan ng kama ko. Kasi baka tumingin siya sa ganitong direksyon. Tumingin ako pabalik sa mismong lawa. Sandali lang, sabihin mo lang, tingnan mo. Ayos lang siya. Nakahiga siya sa sahig na may tuwalya. Lalong pinaigting ang paghahanap kay Carly. Nag-aalala ang mga pulis na baka armado pa rin siya. Hoy, kayo, mag-ingat kayo. Maraming linya ng putok sa loob ng bahay. Pero yung sinasabi ng ginamit ay nakapakong lang sa mesa. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na siya. Di pa natin alam kung wala na siya. Ano ang numero ng asawa mo? Pangalan? Ashley! Smiley! Si... Tinawagan mo siya? Tinawagan mo siya? Ang kanyang asawa. 2 beses kong ipinakita ang kanyang numero. Kaya ngayon, hinahanap ko siya. Uy, ilang taon na si Ashley? Ilang taon na ang asawa mo? A pat na poo? Hoy! Ibig ko sabihin, May impormasyon ako pero tumagos na sa balikat. Bilang matatag ngayon, siya ito. anong gagawin? Siya ay mabilis mag-react. Si Ashley Smiley, 40 taong gulang siya. Hinahanap natin si Carly Madison Craig. Siya ay 14 na taong gulang. Ayos ba? Nagkakaproblema sila sa kanya, pati sa pangalan niya. Dahil ito si Steph Elliott. Sig!
Kailangan pa natin ng iba mula sa kanya. Mukhang may mali. Sabi ko, baka magpadala tayo ng tao na sasama sa kanya. Dinala si Heath sa ospital at inaasahang ligtas mula sa pinsala. Habang dumarami ang investigador, dalawa ang pangunahing focus nila. Suriin ang pinangyarihan ng pagpatay kay Ashley at hanapin ang anumang palatandaang makatutulong para matagpuan si Carly. Wala akong masyadong nakuha sa kanya kasi alam mo na. Ang sabi lang niya ay kinuha niya, Kaya niyang ilipat si Ja. Oo, ang paulit-ulit lang yung sinasabi sa akin ay tumakbo siya palabas ng ligurang pinto. Pero nakakandado naman ng ligurang pinto. Nakuha niya ang dugo. Well, paanong pinakamadaling gawin yon? Baka nalock niya dahil sa kaguluhan para hindi ka makabalik. Sinabi ba niyang Ashley ang pangalan ng asawa? Ashley, siya nga. Uy, Green. Ashley Smiley. Ashley Smiley. Nasa likod na kwarto lang ako. Tinitingnong oras, oo. Uy, Tyler, yung baril na ginamit ay nandun mismo sa counter sa kusina. Hindi. Hindi. Wala, hindi. Uy, may mga nakakalat na lalagyan ng baril at iba pa dyan. Punong-puno ng baril yung aparador na yun. Alam namin na baka may access pa rin siya sa mga iyon. Kaya nag-ikot kami ni Dustin at siniguradong walang tao sa bahay. Ang ibig ko sabihin, bawat aparador, pati ilalim ng kama. Alam mo kung paano kami ni G? Pareho kami nagtatago sa kung saan-saan. Sabi ni tatay, tumakbo siya palabas ng likod na pinto. Pero si tatay, baka alam niya. Hindi mo talaga masasabi. Tingnan mo. Habang iniikot ko ang bahay, magalaw kong kinausap ang pamilya. Gusto kong tumingin sa ilalim ng mga kama. Gusto kong tumingin sa mga aparador, sa likod ng mga damit. Tiyakin muna nating wala siya rito bago tayo magsaya ng oras. Hindi ka naman kasama sa mga minor de edad. Nagkaroon ng biglang aksyon sa trabaho. Ako at si Dustin ay nag-ikot at siniguradong walang tao sa bahay. Pero ang ibig kong sabihin, Tinignan mo ba sa ilalim ng mga kama? hindi na kami umabot. Tinignan namin sa Karail. Wala pang 5 minuto ang lumipas, may tawag sa radyo na hawak na nila si Carly. Pupunta kami sa 2 unit para suriin ang mga batang babae sa kustodya. Natas ng investigasyon na dalhin siya rito. Natagpuan si Carly na naglalakad mga kalahating milya mula sa kanilang bahay. All Navy mabuti. May helicopter na ako at nakuha ko ang boses niya. Ashley, look. Ibig kong sabihin na hayaan mo ako manabili sa 7 oras sandali para sa akin. Yan ang gagawin ko. Lilipat ako sa harap mo. Ililipat ko ang posa sa harap mo. Sige, tama. Sige, ang gagawin natin dito ay kukulan namin ng swab ang mga kamay mo, okay? Oo, sobrang grabe yun. Grabe, ilang beses kitang tinanong, pero malinaw nagpuputok ka ng pistola. Tama. See? Tingnan mo. Itaas mo ang kamay mo ng ganito. Kukunin ko ang kanang kamay mo ha. Ibababa ko ang ilaw na yon. Si Barbara Pierce ito. Ano ito? Kaya, GSR ito. Aling kamay ang ginamit mo sa babaril? Aling kamay ang ginamit mo sa babaril? Kailangan kong kunin yun. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ano ang nangyari? Ibaliktad ang kamay. Balikta rin ang kamay. Buskusin sa labas ng board sa paligid ng mga buko. Saan mo gusto, Paano mo? gusto magkaroon ng mga anak? Pwede mong ilagay sa sasakyan ko, pero nasa glove compartment ang susi at key fob. Sige, ayos na niyan. Sige, pihitin mo na. Sige, pihitin mo na. Tama. Hindi ko alam, baby. Hindi kita mapipigilan. Ayos ka lang ba? Sige lang at gawin mo. Ang kaibigang teenager na sa bahay at kalaunay tumakas mula rito ay hindi nakusahan ng krimen. Si Carly Gregg ay kinasuhan ng pagpatay at tangkang pagpatay. Dinala siya sa Reagan County Juvenile Detention Center. Saglit lang siyang nanatili roon, tapos inilipat sa pasilidad para sa mga nasa hustong gula ng county at kinasuhan bilang adult ng first-degree murder, attempted murder at pakikialam sa ebidensya. Dahil sa edad niya, nilagay si Carly sa solitary confinement hanggang paglilitis at nanatiling nakakulong na may piyansang 1 milyon. Naging balita sa buong mundo ang kaso niya. Ang tanong ng marami ay simple lang, bakit?
Noong Abril 16, 2024 ilang linggo matapos maaresto si Carly, pinatawag si Investigador Zachary Cotton ng Reagan County upang tumestigos sa paunang pagdinig ni Carly. Sinuri ng investigador ang home security footage at may lumabas na bagong detalye. Nagbalik si Carly sa kusina at inilagay ang mga kamay sa likod ng bahay. Para narito. Iyon marasong bagay ay inilapag sa counter at pagkatapos ay sinimulan niya gamitin ang button ni Ashley para mag-text dito. Naniniwala lang kayo na si Heath yun based sa mga text message na natanggap niya. Kung nag-text si Carly kay Heath gamit ang phone ni Ashley at nagkunwaring siya si Ashley, inaakit ba niya pa uwi ang kanyang amain? Nagtatanong ito kung gaano katagal bago siya makakuha ng ebidensya. Nang tumawag si Heath, natanggal na ang paloob na kamera pag uwi niya. Magandang check. Sino kaya kumuha nun? Carly. Pumasok si Heath. Narinig mo ang patok ng baril. At pagkatapos, nakita mong tumakbo si Carly. Isa sa mga kaibigan niya. Paano napunta ang creep doon sa taas? Dinarasal doon ang tatay niya. Bakit niya ginagawa yun? Hiniling ni Carly na pumunta siya. Alam natin kung para sa inyo. Ipinakita niya sa kaibigan ang yumaong ina niya. Pumunta siya rito para tinagwa ko. Investigador Cotton, tinanggal ang kamera sa loob ng bahay bago bumalik si Heath sa bahay. Pinag-usapan ko ang tungkol sa mga kamera nito sa buong campus. Merong isa na nasa garahe na nakakabit sa garage door opener, mismo sa device para sa ilaw at iba pa. At ang isa pa ay natagpuan kalaunan sa loob ng ref ng bahay. Mukhang bang alam niya ang tungkol sa mga kamera nito? Opo sir, dahil itinabo niya ang mga kamay niya sa likod buong oras na isang paraan para maitabo ang baril. Sa pagdinig noong Abril 2024, hiniling ng mga abogado ni Carly na bawasan ng 1 mm niyang piyansa dahil siya ay teenager. Pinanatili ng hukom ang piyansa dahil sa tingin niya may espesyal na panganib ang dalagita sa iba. Mananatili pa siya ng ilang buwan sa Reagan County Adult Detention Center. Noong Agosto 27, 2024, sinabi ng depensa sa hukom na nais nilang iharap ang kaso sa hurado. Hayaang hurado ay maaring magpawalang sala sa iyo o haharap ka sa 2 habangbuhay na sentensya o maaring hatulan ka ng korte ng hanggang 93 taon. Naiintindihan mo ba yun? Opo, kagalang-galang ng hukom. Nasa iyo at ikaw lang ang mapapasya kung itutuloy mo ang paglilitis. Opo, kagalang-galang ng hukom. Hindi isinuko ni Carly ang karapatan sa mabilis na paglilitis. Dahil nakakulong siya sa solitary confinement, pinilit ng mga abogado na pabilisin ang kaso. Ang paglilitis laban kay Carly Gregg sa kasong pagpat ay gaganapin sa harap ng hurado sa Reagan County sa Setyembre 2024, 6 na buwan, matapos ang pagpatay kay Ashley Smiley at tangkang pagpatay kay Heath Smiley. Ang teorya ng prosekusyon ay pinatay ni Carly Gregg ang kanyang ina upang itago ang kanyang lihim, pagkatapos ay inakit ang kanyang amayan. Pauwi na may balak din siyang patayin ito. Mga ginang at gino, makakarinig kayo ng testimonya sa susunod na ilang araw habang dinidinig ang kasong ito. Malalaman ninyo ang tungkol sa isang lihim na buhay na mayroon si Carly. Malalaman ninyo na may lihim na nobyo si Carly. Malalaman ninyo na may lihim na iPod si Carly at mga lihim na social media accounts na ginagamit niya sa iPod para makipag-ugnayan sa iba nang kunin ng kanyang mga magulang ang telepono niya. Malalaman ninyo na palihim niyang hinihiwa ang kanyang hita gamit ang kutsilyo. Malalaman ninyo na palihim siyang may mga burner phone na hindi alam ng kanyang nanay at amain. Malalaman ninyo na palihim siyang may mga vape pen na may marijuana at palihim niya itong hinihifit at nalalanggo bago pumasok sa paaralan minsan. Mga dinang at gino, ngunit hindi iyon ang dahilan ng ating pagpunta rito. Narito tayo dahil sa ginawa niya noong 19 ng Marso, 2024. Pagpasok nila sa bahay, ang nandoon lang ay ang 2 nilang aso, si Ashley Smiley at si Carly Gregg. Agad-agad si Carly ay pumunta at pinalabas ang mga aso. Maririnig ninyo sa testimonya na pagkatapos, pumasok si Ashley sa kwarto ni Carly. Maririnig ninyo na habang nasa kwarto si Ashley, si Carly ay nasa labas pa rin. Sa isang punto, natagpuan ni Ashley ang pinaniniwalaan ng mga otoridad na 4 na kahon na naglalaman ng mga vape pen. Ayon sa testimonya, naniniwala kami na dinala niya ang mga iyon mula sa kwarto ni Carly papunta sa kanyang kwarto at bumalik siya para maghanap pa sa kwarto ni Carly. Ipinapakita ng ebidensya na halos agad-agad pagpasok ni Carly sa bahay na dumiretso siya sa kwarto ng kanyang mga magulang
Lumapit agad sa gilid ng kama ng kanyang ina at kinuha ang isang 357 magnum mula sa ilalim ng kutson. Naniniwala kami na ang testimonya ay magsasabing itinago niya ang 357 magnum sa likod niya habang naglalakad siya sa kusina. Sumilip siya. Naniniwala kami na ipapakita ng testimonya na sumilip siya sa kusina para siguraduhin na hindi pa lumalabas ang kanyang ina mula sa kwarto nito. Naniniwala kami na ipapakita ng ebidensya na naglakad siya na hawak ang 357 magnum sa likod niya, pumasok sa sarili niyang kwarto, at saka nagpaputok ng 3 beses sa kanyang ina na naging sanhi ng pagkamatay nito. Naniniwala kami na magpapatuloy ang testimonya pagkatapos niyang barilin at tatayin ang kanyang ina. Pagkatapos, itinago niya ulit ang baril sa labas ng view ng camera. Bumalik siya sa kusina, umupo sa isang bangko na may baril sa likod niya. Kinuha ang cellphone ng kanyang ina at inilagay ang passcode ng kanyang ina sa telepono. Naniniwala kami na ayon sa testimonya, nag-text siya sa amain at nagtanong, "Kailan ka uuwi? Mahal?" Base sa testimonya, naghintay siya ng sagot. Sabi ng amain, "Matatagalan pa ako." Saka siya nag-thumbs up. Hindi itinanggi ng depensa na si Carly ang gumawa ng krimen, bagus naghahanda sila ng insanity defense. Hindi ito isang kaso ng sino ang gumawa. Alam natin kung sino ang kumilos noong Marso 19 para magdulot ng pagkamatay ni Ashley Smiley at mga sugat kay Heath Smiley. Gayunpaman, ito ay isang kaso ng bakit. Bakit ito nangyari? Bakit ang natatanging batang ito na walang kasaysayan ng karahasan, na mahal ng kanyang mga kaibigan, mga guro at magulang, na may maayos na buhay sa bahay, na mahal ang kanyang ina? Bakit niya binaril ang kanyang nanay? Bakit niya pinaputukan ang kanyang amain? Gusto kong ipaniwala ng estado na hindi mahalaga ang mga sagot sa mga tanong na yan, pero alam nating hindi totoo. Ang mga sagot sa mga tanong na yan ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon at yan mismo ang ipinunta ninyo rito. Naniniwala kami na ipapakita ng ebidensya na 3 ang biktima noong Marso 19. Ashley Smiley, Heath Smiley, at Carly Smiley. At Carly Gregg, na silang 3 ay mga biktima. Habang trahedya ang mga pangyayari noong Marso 19, hindi sinasadya ang mga nangyari noong Marso 19. Ipinapakita ng ebidensya at ipapakita ng mga testimonya na mahal ni Carly Gregg ang kanyang ina. Na si Carly Gregg at ang kanyang ina ay may mapagmahal at malapit na relasyon. Mahal siya ng nanay ni Carly Gregg. Sa katunayan, umiikot ang buhay niya kay Carly, gaya ng madalas mangyari sa mga magulang na umiikot ang buhay sa kanilang mga anak. Gustong mapasaya ni Carly ang kanyang nanay. Si Carly ay isang natataing estudyante. Nakakuha siya ng score na 30 sa ACT nung 13 taon pa lang siya. Siya ang pinakamamahal ng kanyang ina at ng kanyang amain. Itinatampok ng depensa ang edad ni Carly sa paglilitis. Ang kanyang pananamit ay nagpapakita ng imahe ng isang batang estudyante. Ngunit anumang imahe na sinusubukan ng depensa na likyain ay hinahamon ng mga ebidensya. Si Kevin Collins, dispatcher ng 911 ng Rankin County, ay saksi ng persekusyon. Siyang nakausap sa telepono ng amain ni Carly, si Heath, matapos siyang mabaril. Sa depensa, hindi napigilan ni Carly ang emosyon na iparinig ang tawag sa 911 sa hurado. Tinamaan sa leeg. Kaya nakuha si Craig, ikaw nakasunod. Gino. Ano ang pangalan niya? Carly Gregg. Carly Gregg. May balik pa ba siya sa kanyang mga tuhod? Kinuha ko yan sa kanya. Tumakbo siya. Kinuha mo yun sa kanya. Tumakbo siya. Opo siya. Anong pangalan ng iyong asawa? Ashley Smiley. Ashley Smiley. Sa ikalawang araw ng paglilitis, narinig ng hurado ang salaysay ng isang 16 na taong gulang na babae na kinilala lamang bilang BW. Ayon sa utos ng hukom, hindi na itala sa audio o video ang testimonya ni BW dahil sa kanyang edad.
Dahil sa mga transcript ng paglilitis, alam namin ang eksaktong sinabi niya. Ang batang saksi na nasa ika-11 baetang ay nagsabing kilala niya si Carly mula pa ika-9 na baetang. Nagpatutuo siyang tinawagan siya ni Carly noong Marso, 19, para pumunta roon dahil kailangan niya ng tulong. Kwento niya, kabado at takot si Carly sa tawag, pero di sinabi ang dahilan. Pagdating ni BW sa bahay ng mga Smiley bago mag-5 PM, tinanong siya ni Carly kung nakakita na siya ng patay na katawan. Sagot ni BW, hindi pa. Doon ipinakita ni Carly kay BW ang katawan ng inang si Ashley Smiley. Sabi sa ulat, sinabi ng saksi na inamin ni Carly ang pagbaril ng 3 beses sa kanyang ina at may 3 bala para kay Heath, ang kanyang amayin. Dumating si Heath sa bahay makalipas ng ilang sandali. Base sa ulat, tinanong ni Carly si BW kung gusto niyang lumabas habang inaasikaso niya ang amayan. Habang nasa likod, sinabi ni BW na narinig niya ang 3 putok ng baril. Nagkita ulit sila ni Carly na sumigaw, "Tumakbo ka!" bago tumalon sa bakod. Matapos ang testimonya ni BW, tinawag ng estado si Heath Smiley bilang isa pang mahalagang saksi. Gaano kamahal ni Ashley si Carly? Sobrang mahal nilang isa't isa. Lahat ng ginagawa niya, pinaplano niya para kay Carly at umiikot ang lahat kay Carly. Ikuwento mo ang relasyon ninyo ni Carly bago Marso 19, 2024. Ayos naman kami palagi. Nagtatawanan kami, naglalaro, nagkukulitan, naglalaro ng mga video game, at dinadala ko siya sa mga klase ng karate. Hanggang sa parang nagsawa na rin siya doon. Nagsimula na siyang mag-practice ng gitara tuwing linggo. Kaya hinahatid ko siya bawat linggo. Kung titingnan mula sa labas, mukhang normal lang ang buhay teenager ni Carly. Sabi nga, minsan napagalitan si Carly sa paaralan. Naalala niyang minsang nagdala ng kutsilyo si Carly sa paaralan. Ano ang naging epekto ng pagdadala niya ng kutsilyo sa paaralan? Meron silang zero tolerance policy tungkol doon at ipinadala siya sa isang alternatibong paaralan hanggang sa tingin ko Christmas break at pinabalik siya pagkatapos nun. Kaya kailangan niya mag-aral sa alternative school bilang parusa. Ang pukus ng testimonya ni Heath ay kalaunan lumipat sa bandang huling hapon ng Marso, 19, 2024. Ikwento kung ano ang sunod na mensahe na natanggap mo mula sa telepono ni Ashley. Sabi niya, Halos nasabi mo na sa kanya, mahal. Ganyan ba talaga madalas sabihin sa'yo ni Ashley? Hindi naman karaniwan, pero hindi rin naman imposible. Sa tingin ko, iba lang siguro ang pagkakasabi niya, pero di ako sigurado. Anong oras ipinadala sa'yo ang text na yon? Nakalagay dyan, 4:14. naalala mo bang sinabi mo sa pulis na akala mo si Carly ang nag-text sa'yo, hindi si Ashley? Nagtataka rin ako tungkol din ng panahon na yon. At pagkatapos, ano ang isinagot mo sa mensaheng iyon? Sinabi ko, hindi, nandito pa ako sandali. Ibig kong sabihin, sa trabaho. Pagkatapos, di mo to makikita dito, pero tingin ko si Carly o yung may hawak ng phone ni Ashley nag-send sa'yo ng thumbs up. Tama yan. Oo, wala yan dyan. Kaya hayaan mong tanungin kita, anong nagpaisip sa'yo na? Si Carly ang nagpadala ng mensaheng iyon at hindi si Ashley. Hindi ko alam. Baka may kinalaman sa pagkakabuo ng mensahe ron. Hindi ako sigurado. Sabi ni Heath, pag-uwi niya, tinutukan agad siya ng baril sa mukha. Sabihin mo sa mga ginama at ginoo kung ano mismo ang natatandaan mo noong umuwi ka noong Marso 19, 2024. Lahat ay parang normal lang at pumasok ako at nang binuksan ko ang pinto papuntang kusina. Pumutok ang baril sa harap ng mukha ko bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Siguro mga 3 o 4 na pulgada pa lang ang awang. At mula doon, parang ang bilis na ng pangyayari. Malabo ng lahat. Ano ang naalala mong nakita, Heath? May nakita lang akong kislap ng baril sa harap ko. Tapos, 2 beses pa itong pumutok. Pero hawak ko na ang baril pagkatapos ng unang putok. At naagaw ko ito mula sa kanya. Sino ang tumutok ng baril sa'yo? Si Carly. Sino ang bumaril nang binuksan mo ang pinto? Ang una, sigurado ako si Carly yan. Pagkatapos noon, nakahawak na rin ako sa baril. At alam kong nagkaroon ako ng gas sa hindalaki ko. At kung ano-ano pa. Posibleng ako ang nakatama, alam ko noong 3 beses.
Sinabi mo ba kahit kanino na sobrang shock mo kaya hindi mo nagawang kumanti ng putok kay Carly o gumawa ng kahit ano? Hindi, agad kong napansin na merong kakaiba, sobrang kakaiba kay Carly. Yung paraan ng kanyang pagsigaw, yung itsura niya. Mabilis siyang gumalaw. Hino-question si Heath Smiley ng abogado ng anak-anakan niya. Ang depensya na nagsasabing walang katinuan ayon sa batas si Carly noong pamamaril ay itinuon ng tanong sa kalusugan ng isip ni Carly at sa kanyang biyolohikal na ama, si Kevin Gregg. Ano kung meron man, ang sinabi sa iyo ni Carly tungkol sa kanyang tunay na ama, si Kevin Gregg, na gumagamit ng droga? Lahat ng may isip ko, parang sinubukan na niya o regular siyang gumagamit. At ano ang sinabi sa iyo ni Carly tungkol sa paggamit ng droga ng kanyang tunay na ama sa harap niya? Palagi siyang gumagamit ng droga sa harap niya. Hinihipan pa ang usok sa mukha niya. Lumabas na pinaupo niya si Carly at pinainom ng isang buong bote ng beer noong 2 anyos pa lang siya. Natatakot pa si Carly sa tatay niya? Hindi niya gusto na pumunta doon at hindi siya katulad ng dati sa loob ng 1 o 2 araw pagkatapos niya bumalik. Masasabi mo bang natatakot ang nanay ni Carly sa tatay niya? Tuwing pinag-uusapan nila siya, parang natulos sa takot. Naninigas sila at minsan ay nanginginig kapag pinag-uusapan siya. Mayroon ka bang ideya kung bakit gustong barilin ka ni Carly? Wala. Narinig naming lahat si Carly na sumisigaw nang pumasok ka mula sa garahe papunta sa kusina noong Marso 19. Anong naging dating ni Carly sa iyo nang pumasok ka? Gaya ng sinabi ko, ang una kong naisip ay sobrang takot niya. Parang natakot talaga siya ng sobra. Hanggang ngayon, pakiramdam ko, hindi pa rin niya ako nakilala. May mali talaga doon. Hindi ko alam pero may kakaiba talaga. At nung pumasok ka sa bahay, may sinabi ba sa'yo si Carly? Wala, sigaw lang siya ng sigaw. Sa pagpresenta ng depensa ng kaso, umasa sila sa testimonya ng forensic psychiatrist na si Dr. Andrew Clark. Batay sa iyong pagsusuri, nagkaroon ba ng panahon na mas naging malala ang mga issue sa kalusugan ng pag-iisip ni Carly? Maaari mo ba kami ikwento tungkol doon? Kaya, nagsimula nung mga 9 na taong gulang siya o mga ganon. Ang iniulit ni Carly ay nagsimula siyang makaramdam ng depresyon na nagkaroon siya ng auditory hallucinations, ibig sabihin ay nakakarinig siya ng mga boses na nagpatuloy yon at ang mga karanasan niya na parang hindi totoo ang mundo ay nagpatuloy din. At pagkatapos, sa pagitan ng 9 at 11 taong gulang, nagpatuloy ang depresyon at nagsimula na rin siyang maghiwa sa sarili niya. Sa alam ko, 2 taon na siya naghiwa sa sarili. Kaya, nagsimula noong mga 12 taong gulang siya na halos regular niyang hinihiwa ng bahagya ang kanyang mga hita bilang paraan para matulungan siyang makayanan ang kanyang pagkabalisa at pagdurusa. Binabasa sa ni Dr. Clark ang sunod-sunod na mga entries sa journal na isinulat ni Carly sa linggo bago mangyari ang krimen. Noong Marso 12 Martes, isinulat niya, parang nagkaroon ako ng psychotic break kanina. Medyo katawa-tawa ang buong pangyayari. Nakipag-usap ako sa isa sa mga boses sa ulo ko. Sa totoo lang, nayon ko lang sila narinig at doon ko lang sila naririnig. Ako at ang partikular kong kaibigan ay halos nagsisigawang parang uhaw sa dugo at sabik na sabik. Salamat sa Diyos, Dask, hindi natuloy ang pisikal na komprontasyon at mabuti na rin yon. Parang baliw ako kung magsalita. Sa panahon hanggang Marso 12, nagulat si Carly na ang kanyang pakiramdam ay manhid. Parang zombie siya at malungkot pa rin siya. Patuloy pa rin siyang naghihiwa sa sarili. Ipinahayag din niya na lumalala ang mga boses. Nagiging mas mapilit, mas nangingibabaw, at nagsisimula na siyang mag-alala na parang sila na ang kumukontrol sa kanya. Ngayon, sinabi niya sa akin na ang tanging sinasabi lang ng mga boses sa kanya ay mga bagay na medyo elitista. Parang mas magaling ka kaysa sa kanila.
Yun lang daw ang sinasabi ng mga boses sa kanya ayon sa kanya. Kaya mababa ang kanyang mood, lalong lumalala ang mga boses. Patuloy pa ring masama ang tulog niya at naninigarilyo siya ng marijuana 2 o 3 beses kada linggo. Sinabi rin niya na nakaranas siya ng matinding pagkabalisa noon. Kaya kung meron man ang sinabi sa'yo ni Carly na nangyari noong linggo, bago ang insidente noong Marso, 19 na isang Martes? Kaya sinabi sa akin ni Carly na pinainom siya ng Lexapro noong Marso 12 at napansin niya na halos agad-agad, mabilis, lumala ang kanyang mood swings. Na nararanasan niya ang mas matinding lungkot at mas matinding saya noong linggong yon bago ang Marso 19. Sinabi niya sa akin na lumalala ang mga boses na nagiging mas apurahan, mas mapilit at mas nagiging problema para sa kanya. Sinabi niya sa akin na noong linggo, Marso, 17 na nigarilyo siya ng marijuana noong umagang yon habang mag-isa siya sa bahay dahil pumunta sa tindahan ang kanyang ina at amain. Naranasan niyang maging mabilis at magulo ang kanyang mga iniisip ng mga 20 minuto. Natakot siya at napabagsak sa sahig dahil di siya sigurado kung makokontrol pa ang katawan niya. Sabi niya, nakakatakot ang karanasan, iba sa dati niyang naranasan. Pero makalipas ang 20 minuto, bumalik na siya sa dati. Hindi tumistigo si Carly Gregg para sa depensa. Matapos ang 5 araw ng testimonya, nagbigay ng huling argumento ang magkabilang panig sa hurado. Mga ginangat Ginoo, walang duda na si Carly Madison Gregg ang kumatay sa kanyang ina, si Ashley Smiley. Wala ang duda na sinubukan niyang patayin si P. Smiley nang itinutok niya ang baril sa ulo ni P. Smiley at pinaputukan niya ito na tumama sa balikat. At walang duda na siya nagtago ng kamera, kaya't pinakialaman niya ang ebidensya sa loob ng refrigerator. Hinihiling naming bumalik kayo at ideklara siyang guilty sa 3 kaso dahil hindi siya baliw noon. Alam niya na eksakto ang ginagawa niya at alam niya ang pagkakaiba ng tama at mali. Himihiling ko sa inyo, dahil sa mga rason na yun, na ideklara si Carly Gregg na hindi guilty dahil sa pagkabaliw at wakasan ng unos na ito para kay Carly at sa kanyang pamilya. Walang ibang nakakaunawa o nakarinig sa kasong ito gaya ng sa inyo. Ang magbigay ng hatol sa kapwa ay isang mabigat na pasanin. Patawad kung napunta ito sa inyo. Pakiusap, isipin niyo kung ano ang nakataya sa kasong ito para sa bata at pamilya niya. Bago kayo magmadaling humusga at magbigay ng inyong hatol, tingnan ninyo ang mga dokumentong iyon. Isaalang-alang ninyo ang mga testimonya. Suriin ninyo ang inyong puso sa nalalaman ninyo tungkol sa batang ito mula sa paglalarawan ng mga nakakakilala sa kanya. At sabihin ninyo sa akin, ano ang layunin? Ipinadala ang hurado para magpasya at bumalik sila sa loob ng 2 oras na may hatol. Binibining Greg, pakilapit sa podium kasama ang mga abogado mo. Mukhang nasa wastong porma ang mga hatol. Hatol ng hurado sa unang bilang. Kami, ang hurado, ay napatunayan na ang akusado na si Carly Madison Gregg ay nagkasala ng first-degree murder ayon sa isinampang kaso. Ikalawang bilang, kami, ang hurado, ay napatunayan na ang akusado na si Carly Madison Gregg ay nagkasala ng tangkang pagpatay ayon sa isinampang kaso. Ikatlong bilang, napatunayan naming hurado na nagkasala si Carly Madison Gregg sa pakikialam sa ebidensya ayon sa isinampang kaso. Maupo, Binibining Gray. Mga ginangat Ginoo, kaugalian ng korte na tanungin ang bawat hurado. Kailangan ko itong gawin palagi. Hindi ako bastos at para sa bawat bilang, hindi ako bastos. Pinakamabilis na paraan ay ituturo ko kayo. Sasagot kayo ng malakas. Tungkol sa unang bilang, kami, ang hurado, ay napatunayang nagkasala ang akusado na si Carly Madison Gregg ng first-degree murder ayon sa isinampang kaso. Simula sa unang hanay, ma'am, yan ba ang inyong hatol? Paumanhin, yan ba ang inyong hatol? Ma'am, yun bang inyong hatol? Paumanhin, yun bang inyong hatol? Ma'am, yun bang inyong hatol? Kailangan ninyong sagutin ng malakas, ma'am. Pasensya na po. Sa likod kanan, sir, yun ba ang inyong hatol? Ma'am, yun ba ang inyong hatol? Ma'am, yun ba ang inyong hatol? Paumanhin, yun ba ang inyong hatol? Ma'am, yun ba ang inyong hatol? Ma'am, yun ba ang inyong hatol? Ma'am, yun ba ang inyong hatol? Tama at nagkakaisa ang hatol. Para sa bilang 2, napatunayan ng hurado na nagkasala si Carly Madison Gregg sa tangkang pagpatay ayon sa isinampang kaso. Simula sa unang hanay, ma'am,
Yan ba ang inyong hatol? Si Carly Gregg ay napatunayan nagkasala sa lahat ng kaso. Ang 15 anyos ay haharapin na ngayon ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Wala pang 2 oras matapos ang hatol, si Carly ay haharap na sa paghatol ng parusa. Walang mga pahayag ukol sa naging epekto ng krimen mula sa panig ng biktima at si Carly ay tumangging magsalita. Ang iyong mga sentensya ay ang mga sumusunod. Para sa unang bilang, hindi tinakda ng hurado ang hatol na habang buhay na pagkakakulong. Ang korte na ito ang mapapataw sa iyo ng habang buhay na pagkakakulong. Para sa ikalawang bilang, ikaw ay hahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Para sa ikatlong bilang, ikaw ay hahatulan ng 10 taon na pagkakakulong. Matapos mahatulan at mapatawan ng sentensya si Carly, umapela ang mga abogado ng depensya ni Carly para sa panibagong paglilitis. Binanggit ang bagong ebidensya na lumitaw pagkatapos ng paglilitis. Tinukoy sa mosyon ang panayam sa lokal na TV ng tunay na ama ni Carly matapos ng paglilitis. Ayon sa depensa, kung naipresinta ito, posibleng iba ang naging resulta. Sa panayam sa lokal na WLBT, iniulat na sinabi ni Kevin Gregg na may auditory hallucinations ang anak niyang babae noon bata pa. Ayon sa depensa sa dokumento, ang bagong impormasyon ay sumusuporta sa diagnosis ni Dr. Clark ng unspecified schizophrenic disorder at maaring magbago ng resulta sa bagong paglilitis. Dahil dito, may karapatan si Carly sa bagong paglilitis. Sa kanilang mosyon, binanggit din ng depensa ang mga alalahanin kung sapat ang pagkamaigulang ni Carly upang maunawaan ang mga paratang laban sa kanya, gumawa ng mga desisyon tungkol sa mga alok na plea bargain at makilahok sa sarili niyang depensa. Sa mosyon ng depensa, itinuro ni Bridget Todd ang katotohanan ng isang tao na magiging hurado sa Mississippi ay kailangang hindi bababa sa 21 taong gulang. Ibig sabihin ay mas bata si Carly kumpara sa mga kapwa niya na nagpasya tungkol sa kanyang kapalaran. Noong Oktubre 21, 2024, tinanggihan ni Judge Dewey Arthur ng Reagan County Circuit Court ang mosyon para bagong paglilitis. Nagapela naman ang mga abogado ni Carly Gregg sa Korte Suprema ng Mississippi. Wala nang maisumite yon, nagpalit na ng abogado si Carly. Siya ngayon ay kinakatawa ni Auntie James Murphy. Noong Abril 2026, sumang-ayon ang pinakamataas na korte ng Mississippi na dinggin ang apela ni Carly. Sa oras ng pag-record na ito, nakatakdang dinggin ng Korte Suprema ng Mississippi ang oral arguments sa Mayo 27, 2026. Patuloy na tinatapos ni Carly Gregg ang sentensya niya sa Youthful Offender Unit ng Central Mississippi Correctional Facility. Salamat sa pakikinig. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit dito sa susunod na linggo para sa isa pang babaeng kriminal.